na siya, kinarga na. Diyan mga deed of sale, lahat ng legal documents nandyan. ORCR nandyan din. 3 taon yan nakarehistro mga kalisto. Yan ang maling akala na lahat ng production is walang papel. Ito po meron. Meron din ata kahit mga beta. Yung YZ wala talagang papel. This is the last day. Napaka short period lang ng pagsasama namin nito mga kalisto. Bakit? Share ko sa inyo mga kalisto. Anong sinyalis to? Nakatapak tayo. Meron atang sinyalis na pinaparating sa atin. Nunas pulos ko yung tahi dyan, oh. Hay, aso ba ito? Baho. Yan, welcome back to our channel mga kalisto. Medyo frustrated ako ngayon. Medyo malungkot ako ngayon dahil nga binenta na natin ang pangarap ng lahat. KTM 300 EXC TPI, pinaka the best, pinakamahal, pinakamalakas, pinakamabilis na pwedeng bilihin ng tao sa balat ng lupa. Yung motor na yan, KTM 300 EXC TPI. So ang price niyan talaga kung hindi mo nabili ng promo is 740,000. Ganyang kalaking halagang pera talagang lahat ng features is ibinagsak talaga nila dyan sa motor na yan. Gaya ng preno, yung suspension, yung makina, napakatibay ng makina, lahat ikinabit na talaga dyan, magaan, etc. Nandyan na lahat mga Kristo sa motor na yan. And the question is, bakit binenta natin siya? Bakit itinigil natin ang paggamit sa motor na ito at idinispat siya? Binenta natin sa iba mga Kristo. Bakit? Here's why. Panoorin hanggang dulo. So don't forget to subscribe and click the bell notification mga Kristo. Yung motor na yan is dinisign para manalo sa karera, para maging the best enduro na motor sa balat ng lupa. Wala sa isipan nila yung affordability. Kung mabibili ba, kung afford ba ng masa, hindi. Wala na yan sa kaisipan ng nag-design dito sa motor na to. Napakaganda ng Brembo na yan, yung paka-responsive ng preno na yan, superb quality ng makina, walang vibration, napakaganda. Tad ng features, yung panel, kita mo, speedometer, number of hours, nandyan na lahat. Odometer, nandyan na po lahat mga kalisto. Yung mga sensor niya, no need na i-reject kahit magpunta ka sa mataas, above sea level, below sea level, mainit, malamig, summer, tag-ulan mga kalisto, automatic mag-a-adjust yun dahil nasa ECU niya yun. Siya na ang magtitimpla based kung ano yung nararamdaman yung sensor. Laging optimum performance ang ibinabato ng injector. Optimum fuel and air and tuti yung ibinabato dun sa makina. Talagang napakaganda. Everything, lahat, quality, pati yung wires, yung makina, walang vibration as in extreme comfort ang ibinigay, ang lambot pa ng upuan. Walang problema push start kahit ilang beses ka mag-push start. Yung ilaw nga, laging nakailaw, hindi naman nalulubat. Ganun kalupit. At napakalupit. Ito na yung pinakamalupit na features na nagustuhan ko dyan. Sobrang tipid ng gasolina. Sobrang tipid din ng tuti. Yung tuti niya, sobrang tipid mga kalisto. Kahit napakamahal na tuti yung ilagay mo dyan, yung tuti tank, 3 trail ka, 3 ride ka bago maubos. Siguro may Euro compliance na sinusunod yung gumawa dyan. Doon sa block niya, napakakunting tuti lang ang binubuga. Despite the power, despite of the tibay, despite of the speed that it can produce. Grabe! Bakit natin siya ibinenta? That's the biggest question na itatalakay natin ngayon. Why? Bakit natin ibinenta ang 100% na napakagandang motor? Nalobat tayo. So, yan. Take two. Okay, mga kalisto, let's start. Ang number 1 reklamo ko dito sa motor na to, mga kalisto, which is nagkanda connect na yung ibang problema dito sa number 1 problem na to, ay napakataas ng seat height. Sobrang tangkad niya mga kalisto, promise. Almost 40 inches ang seat height niya. Sinet ko yung sag, pinakamalambot na spring, medyo inadjust ko yung harapan, which is hindi pa rin enough kahit sobrang lambot na yung spring. Hindi mo pwedeng lagyan ng lowering link to kasi nga walang linkage. And then yung gulong niya napakalaki dun sa likod, which is nagpatangkad palalo dun sa seat height niya. Sobrang tangkad mga kalisto, kaya napakahirap. Merong consequences yan pag minodify mo yung loob ng shock mga kalisto, kasi merong mga iigsi dyan, malilimit ng galaw, yung spring makukompress ng bahagya at its normal state, mag-iiba yung performance ng WP. Ayokong i-ruin yun, yung design na yun. Yung itsura pag na-lowered, hindi, parang may problema yung shock pag naka-lowered.
Nakita ko na yan sa YouTube, sa Facebook. Yan ang suggestion nila sa akin, i-lowered, which is, ang height ko lang is normal height, which is 5'7". 5'7 lang, normal height ng Pilipino. And yung insims, di ko alam yung insims, etc. Frustrated ako, tiklay na gano'n. Hindi ko ma-flat foot yung dalawang paa. Kailangan tagilid, kembot ka talaga para mailapag mo yung isang paa mo. Nonetheless, medyo nakaganon ka. Super sag, super lambot na ng suspension. Any ways of lowering it, wala. Ayaw talaga. Ang problema niyan, pag inupuan mo, abot mo. Pero pag medyo gumalaw lang yung suspension, hindi mo na maaabot ng dalawang paa. Yan. Todo kembot, todo effort ka. Sa trail, mga kalisto, yan ang pinaka-problema. Napakadulas. Lalo na ngayong naging tag-ulan, napakadulas ng trail site. Ang lupa sa trail, uneven naman. Hindi siya pantay lagi. Inches, 2 inches, 1 inches, 3 inches na tagilid or nagkamali ka lang ng lapag or tsansa, talagang dudulas ka na at matutumba ka na. Leading dun sa number 2 na problema, yun ngang napakamahal niya. Ang premium ng bike, ang mahal ng motor, napakamahal, napakaganda, tutumba at tutumba ka. Multiple times kada trail. 3, 4, 5 times kada trail. Matutumba ka dahil nga napakataas. Para kang nakasakay sa puno ng nyug. Sa motocross, pwede pa. Pero sa trail, may halong patangkaran yan. Parang basketball ang trail, mga kalisto. Kung maliit ka, average height ka, you will work 2 times harder, 3 times harder kesa dun sa matangkad, kesa dun sa taong medyo beginner pa, hindi pa ganun expert, mababa pa ang experience. Tatalunin ka pa niyan pag nalalapag niya yung dalawang paa niya sa lupa, mga kalisto. Kahit gaano ka kagaling, seconds, critical time, etc. na kailangan mong ilapag ng bahagya yung paa mo, mga kalisto, kawawa pag maliit, or kawawa kung hindi mo talaga maabot yung lapag. Yan, mga kalisto. Kahit gaano ka pa kagaling, I hope ma-experience nyo. Yan, yung maintenance niya, hindi basta-basta ang maintenance nito. Wala pang diagnostic tool akong kakilala na merong kayang mag-scan ng KTM na mababasa niya kung ano yung sira. Kung anong meaning nung code na nagbiblink, yung check engine niya, isi-search mo na lang mano-mano sa Google. Kung nagka-problema yan. Kung nagka-problema yung ECU, yung tutti pump, yung injector, etc., yung fuel pump, kung nagka-problema yung mga yan, talagang sakit sa ulo na yan. Siguro 100, 200, or 300 hours pa bago magsilitawan yung mga yan. Which is hindi mo talaga maiwasan magkatumba, tumbling, kaliwa, kanan, tumba, ganito, etc. Iisipin mo, mapapraning ka, baka masira, mabasag, mabend. Yung pipe, baka mabali, maputol, may matanggal, may malaglag, or magkaproblema sa isang sensor niya. Ang epekto ng pag-iisip mo ng ganon is, play safe ka lagi. Imbis na maglalaro ka, uy, gusto ko subukan to, gusto kong praktisin to, sasaltuhin ko yung mataas na yan, titirahin ko pa ganun talaga. Which is, hindi mo nagagawin dahil nga napakamahal ng motor mo at baka may masira, etc. Yeah, hindi mo nagagawin, lagi ka ng play safe. Imbis na gumaling ka, imbis na mag-improve ang learning curve mo, lalong babagal dahil dito sa motor na ito. And, aahon at aahon ka talaga, no need for technique, talagang pigain mo lang, aahon ka kahit sang obstacles yan, kahit ano ang nasa harapan mo, aahon at aahon yan. No need na ang clutch, no need na ang panning, half clutch, buwelo, no need na, mga kalisto, kasi napakalakas na ito, 300cc ba naman. Pin mo, baka kulangin ng second gear, bigla kong ibababa ng first gear pag kinulang na yung power. No need, second gear ka lang all the time, pwede na. Baka nakakapag third gear pa nga ako eh, third gear, second gear, pwedeng panggapang pang beginner, first gear. Ganon. Masisira ang learning curve mo. Number 3, mga kalisto, high expectation. Iba ang tingin sa'yo ng mga katrail mo. Iba ang tingin sa'yo ng mga tropa mo. At iba ang tingin sa'yo ng mga kakilala mo. Since nga, pangarap ng lahat itong motor na ito, mga kalisto. Tapos, pinuputik-putik mo lang, hagis-hagis dito, pinanghaharabas mo lang sa putik. Napakamahal ng motor mo. Siyempre, magbayad ka, ikaw yung magbayad dyan sa contribution, ikaw magbayad dyan sa entrance, ikaw magbayad ng tanghalian at merienda. Siyempre, mahihiya ka din. Ang worst na mangyari is mainggit sa'yo yung mga tropa mo. Akala nila mapera ka talaga kasi nga napakamahal ng motor mo.
Hindi naman tayo mayaman para sa ganyang motor. Kaya benta na lang, cut na lang yung ganyan. Ganito, baka may ganito. Nakakapraning, imbis na mag-trail ka lang, imbis na mag-ride ka lang and mag-enjoy sa araw na yon, iisipin mo pa yun. Diba mga kalisto? Kasi nga, ganyan ang motor. Brand new pa. Yun ang matindi doon, brand nyo pa. Sinubukan lang natin yon para ma-share natin yung kaalaman, experience sa mga nagaganap sa atin mga kalisto. Kaya, ang kailangan nyo lang is mag-subscribe sa baba and click the bell notification para laging neutral tayo. As much as possible, no to sponsor. Pag in-sponsoran, it means bias. Okay? Iba ang judge nila sa'yo, which is ayoko ng ganon, hindi naman tayo mapera. Expected nila, napakagaling mo. Yung mga pinapanood na nila sa YouTube, pinapanood nila sa mga pinakamagagaling, sa pinakamagagaling na rider sa mundo, ine-expect na nila, ganun din yung gagawin mo. Siyempre, nakikita nila yung motor na yan. At the top race, at the top competitive people sa mundo ng enduro, yan yung mga motor nila. Mahirap din palang magkaroon ng motor na top of the line mga kalisto. Pag hindi enduro rider at hindi nag-offroad, hindi nila alam yung presyo. May lumapit sa akin na Cameo Sporty na mahilig sa mga kargado. Tinanong niya, magkano rin ba yung mga motor na ganyan? Nasa 100k din ba? Yan ang tanong sa amin. Sumakit dito ko simula nung nag-KTM EXE ako. Ang sakit dito sa siko ko. After a day of trail, talagang masakit lagi din yung elbow. Ang analysis ko, sobrang lapad nung manubela. Sobrang lapad ng manubela ng KTM mga kalisto. Kahit anong adjust ko dun sa bend niya, masakit lagi dito, parang nakakapilay. Sobrang lapad ng manubela niya mga kalisto. Hindi naka-design sa Pilipino tong motor na ito. Sobrang lapad, sobrang tangkad. Sakto lang naman yung haba niya, sakto lang din yung taba niya. Okay naman. Yun lang lapad ng manubela. Ayokong i-cut yun kasi later on ibebenta rin natin. Baka may magreklamo. Baka foreigner yung next na bibili. I-cut natin yung manubela, sayang naman. At yun na lang, tiniis ko na lang yun. Hindi nakadesign sa Pilipino yung laki niya, yung lapad niya, yung lakas niya, etc. Yung mga trail, kahit gaano kahirap pa yung trail dito sa Pilipinas, aanuhin mo yung 300cc. Ang nangyayari dun sa 300cc, lalo lang dumudulas yung likod na gulong mo dahil nga sobrang lakas niya. Nagtitrail lang tayo para stress reliever, unwind, or pangtanggal lang ng stress, pangpasyal lang, masaya lang, banding lang, ganito. Aanhin mo yung ganong kalaking makina mga kalisto. Trust me, hindi mo magagamit yung 300. Hindi mo kailangang i-full throttle yan para maahon itong ganito, ganyan na trail side dito sa Pilipinas. No such thing. Pwede pa sa mga competition kasi yung iba walang run up, alanganing ganito, ganyan, kailangan nilang biglain para manalo sila sa trail. Para manalo sila sa race, which is, hindi ko kailangan ng ganong kalakas na engine. Ang kailangan ko lang is mag-e-enjoy ako, yung kaya kong iwili, kaya kong ilaro ng ganito, hindi ako mapapraning sa pagtumba, baka may masira, ganito, ganyan. Yun ang gusto ko, which is yun ang tinatawag kong peace of mind. Yun ang happiness. Kahit ibalibag mo, etc., ganito, hindi mo iniisip yung mga ganun. Ganitong klaseng kalakas na motor. Hindi po kailangan. I think kahit sinong mga nanonood dyan, kahit sinong kalisto dyan, hindi kailangan ng ganito kalakas na makina. Kada 80 hours, kada 40 hours, 60 hours, may papalitan ka like yung tutti pump. Ang alam ko, 60 hours kailangan mong palitan yung tutti pump kahit gumagana pa. Or else, biglang hihinto yan. Risk mo na yon pag pinalagpas mo. Pati yung mga piston ring, piston, yung water seal niya, kailangan palitan at a certain hours, etc. Kailangan palitan ng ganito, ganyan. Additional pang iniisip yun, which is advantage natin kasi shop naman tayo. Anytime pwede nating baklas kabit. If you are a Pinoy at matangkad ka, may pera ka, and kailangan mong manalo sa karera, kailangan mo yan. KTM 300 kasi nga magaan, malakas, andyan na lahat. Kung kagaya lang natin, nagtatrabaho Monday to Saturday, may business, may nagbebenta, nagpo-post online, etc. Then magte-trail, magra-ride sa Sunday, I don't need it. I don't think so. Hindi ko kailangan ng ganun kagarbong motor mga kalisto. Inutang ko lang yung motor na yun
para ma-share sa inyo kung ano yung mga karanasan like this one, mga kalisto. I therefore conclude, hindi natin kailangan ng ganito kagandang motor, ganito kagandang performance, etc. ng Sunday, nagra-ride, mag-enjoy lang, ganito, ganyan. No need ng ganitong klaseng motor, ng ganito kamahal na motor, mga kalisto. Baka ako lang ang nag-iisip ng ganyan, mga kalisto. Comment below naman dyan sa baba. Or kung isa kang KTM 300 or yung ka-level ng 300cc na ito, comment below naman kung ano ang masasabi nyo dun sa mga feedback ko about dito sa motor na ito. Thank you very much for watching, mga kalisto. Sana hindi kayo magsawa sa papanonood. Abangan nyo kung ano ang next na motor na ating i-review. Non-sponsor review, non-bias review, honest review lamang po. Yan, mga kalisto. Thank you very much for watching. Yup! See you in the trail! Yup!